Adlaw na usab sa tanan nato mga kaigalaan ug mga kaigsonan nga Seventh Day Adventist. Kini usab ang tingog sa Last Message of Mercy, Seventh Day Adventist Church nga nagapadayon sa paghatag og mga Bible studies. So nining kagabion lain usab ang topiko nga atong pagatunan og kini may kalabutan yapon sa una natong pagtuon niadtong miagi nga adlaw. So ang atong topiko karon ginahuluhan nato kini Babylonia nga bantugan nga makita nato ni sa pinadayag 17:1 ngadto sa 5. So sa pagpadayon mga kaigsunan atong nahinumduman nga sa atong pagtuon ang matuod nga iglesia gisimbolohan kini og babae. Sumala sa Isaiah 54:5 kay ang imong magbubuhat mao ang imong bana, si Jehovah sa mga panon mao ang iyang ngalan, ug ang balaan sa Israel mao ang imong manunubos, ang Dios sa tibuok nga yuta siya pagatawgon. Ug kini gisuportahan usab ni Apostol Pablo sa iyang sinulat sa ikaduhang Korinto 11:2. Kay ako may pagbati sa Dios nun nga pangabugho alang kaninyo sanglit kamo at pugod ako naman nga gikasaad nga masawa siyang usa ka lamang kabana nga mao si Kristo aron ikahatag kamo ingon nga birhen nga ulay. Mao na mga kaigsunan nga ang iglesia gisimbolohan kini o babae, virtuous woman, no? Ada din mga kaigsunan kung ang iglesia gisimbolohan og babae sa balang kasulatan at makita nga doon na duha ka klase ang babae. Kung ang babae nagasimbolo sa iglesia, sa atong hibaw-an nga sa atong panahon karon sobra na sa 3,000 ka mga denominasyon, apan bisan unsa kadaghan duha lang ang nagsimboloan na sumala sa basahon sa pinadayag nga mao ang pure woman ug ang harlot woman, a pure and apostate church. Kagabi atong nanatunan ang pure woman ug matud nga iglesia, samtang karon ani ana usab kita atong tun-an ang the harlot woman. The harlot woman of Revelation 17 represent a false system of religion. Mao na makaigsunan nga ang usa nga iglesia nagrepresenta sa putli nga iglesia, samtang kini nga lain nga iglesia nagasimbolo kani sa bakak nga sistema sa relihiyon. Sa atong mabasa dinhi sa pinadayag 17:1-2 ug ang usa sa 7 ka mga madulunda miabot ug miingon kanako, umari ka ug ipakita ko kanimo ang hukom batok sa bantugan ug daotan nga babae nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang mga katubigan. Sa pagpadayon og iya ako nga gidala diha sa espiritu ngadto sa usa ka kamingawan ug didto nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga mapula nga nalukop sa mga ngalan nga mapasipad-anon o kini may 7 ka buok ulo o napulo ka buok sungay. Sa pagpadayon mga kaigsunan, o ang babae naglisti og purpura o eskarlata ug may dayan-dayan nga bulawan o batong hamili o mga mutya. Sa iyang kamot may gikuptan siya nga usa ka kupa nga bulawan nga mapuno sa kangilaran o kaugawan sa iyang pagka-makihilwason. Ugon niya sa diha siyang agtang nga isulat o tinagok nga ngalan, Babylonia nga bantugan, ang inahan sa mga daotan nga babae o sa mga kangilaran sa yuta. Igalaigsoon mao kini ang atong tukion karon, pinasikad sa Biblia o pinasikad sa writings ni Ellen G. White. So sumala din makaigsunan unsaon nato pag-ila nining apostata nga babae kon apostate church unsaon nato pag-ila.
Sa propesya mga kaigsunan, nagaingon din 7 ways to identify the apostate woman or church. Doon na di ay 7 ka mga pamaagi aron mailhan nato kining apostate woman o apostate church, no? Kining 7 ka mga pamaagi mga kaigsunan, 7 ways to identify apostate church. Una, nagsulob ang mga babae og purpura o iskarlata. Ikaduha, gidayan-dayanan sa mga perlas o bulawan. Ikatulo, nagagunit og kupa nga bulawan. Ang ikaapat, ang kupa nga puno sa bino, mga sayop nga doktrina sa pagano. Nakikhilawas ang mga hari sa yuta o ang ikaunom, nahubog sa dugo sa mga balaan o ang ikapito, nagalingkod sa daghang katubigan. Mao kini ang atong tukion karon mga kaigsunan, pinaagi nining 7 ka mga ilhanan aron nato mailhan og kinsa kining babae o kinsa kining maong denominasyon sumala sa gihatag nga mga ilhanan nga ato nakita karon. Sa pagpadayon mga kaigsunan, tukion natong una ang giingon diha, nagsulob og purpura og iskarlata, no? Purple and scarlet ang sapot nining maong babae. So dinhi sa pinadayag 17:4 ato makita ang babae nagsulob og purpura og iskarlata. Mao na iyahang kasuotan, purple and scarlet. So sa pagpadayon mga kaigsunan, kinsang mga denominasyon nga nagagamit ni ining maong bisti. Makita nato dinhi mga kaigsunan, mao kini ang naghulagway sa denominasyon nga nagagamit sa purple and scarlet dress. Makita nato dinhi mga kaigsunan, Pope and Archbishop wearing purple and scarlet dress. Sa pagpalayon mga kaigsunan, Pope, Bishop, priest wearing purple and scarlet dress, no? Lain pa mga kaigsunan nga hulagway, makita diri mao kini si nagasulob dress in scarlet is Cardinal Edward Cassady, President of Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Nagsulob siya sa purple and scarlet. Catholic cardinals are wearing scarlet dress and priests and bishops are wearing purple robes. Sa pagpadayon mga kaigsunan, makita nato din ang hulagway, priests of the Catholic Church regularly wear red vestments on Good Friday, Palm Sunday, Pentecost, and birthday of Feast of Apostle. So sila ang nagasuot ani nga mao nga sapot, purple and scarlet. Bisan pa si Pope Benedict XVI, nagasulob siya sa scarlet dress sumala sa atong nakita. Ug dugang panini mga kaigsunan, Roman Catholic priest, bishop, cardinals wearing a purple and scarlet. So nakita nato mga kaigsunan og kinsa ang nagagamit nining matang sa sapot nga giingon kulay pula o kulay ubi. Sa pagpadayon mga kaigsunan, no? Sumala sa Spirit of Prophecy, Volume 4, page 233, adunay usa ka sulat si Mrs. White dinhi nag-ingon, the great city Babylon refers to Rome, or specifically the Roman Catholic Church. Mo na ang writings ni Ellen G. White sa Spirit of Prophecy, Volume 4, page 233. Ang ikaduhang ilhanan mga kaigsunan ato na usab nga tukion nga mao gidayan-dayanan sa mga perlas o bulawan kining maong babae. Decked with gold and precious stones and furs, verse 4, no? So, sa mga denominasyon sa tibuok kalibutan mga kaigsunan, kinsa ang nagagamit ini mga mahalon nga tiara mga kaigsunan sa mapananglit nini. Kaning pikas nga bahin, 1805, mao ni ang tiara ni Pope Pio VII nga nagkakantidad og 88,000
Lear. O ang tiyara ni Pope Pius IX nagkantidad og 500,000 karta sa Fransya, no? Unya, kini nga tiyara, makita na to mo kini ang tiyara ni Pope Gregory XVI. Ang tiyara nagkantidad og 100,000 US dollars. O ang usang mao kini ang tiyara ni Pope Leo XIII. Ang kantidad sa maong tiyara 250,000 US dollars. So, adunay pamahayag diri si Reverend Hopman usa ka pari nga Romano Katoliko may tungod ining tiyara, mga kaigsunan. Sumala din sa atong mabasa sa iyang pahayag, Coronation of Pope Pius VI, Rome, February 6, the papal tiara which will be worn by the successor of Pope Benedict XV is a magnificent sample of the goldsmith and jeweler work. It is a form of the pieces of every fine field covered with a kind of silver mesh on each of which consists of a gold band of extremely light construction, set with jewels and edged with 2 rows of furs. There are 90 furs in each row, making 540 furs in all. Kaya nakita man gini ni Reverend Hopman, mga kaigsunan. Sa pagpadayon, naging din the first crown is in addition to the furs adorned in order, given with 16 rubies, 3 emeralds, a hyacinth, on aquamarine, 3 rubies, a sapphire, and 8 gold coins with 5 garnets and 2 balas rubies. The second crown has 10 emeralds, 8 balas rubies, 1 chrysolite, 2 aquamarines, 6 small rubies, and 3 sapphires. The third are 16 small balas rubies, 3 larger balas rubies, 4 sapphires, 3 hyacinth, 3 aquamarines, 1 garnet, 8 gold floral ornaments, each with 2 emeralds, 1 balas ruby, a chrysolite, and 8 gold coins, each adorned with garnet. The top of the tiara is covered with a layer of 10 gold, in which there are set 8 rubies and 8 emeralds. The gold covering is surmounted by golden globe, enameled in blue, on the top of which is cross composed of 11 brilliants. Finally, the panions of the tiara, which will bear the arms of the new pontiff, are adorned with topaz. The tiara of Pope Gregory XVI, during the Easter service of 1845, Pope Gregory XVI wore a triple crown, upon which was inscription in jewels, Vicarius Filii Dei. Mao kini ang nakita ni Reverend Hopman, mga kaigsunan. We were told that there were 100 diamonds in the word day. So, pinulungan lang nga day, 100 diamonds ang nakabutang. The other words were some other kind of precious stones. Kini expose ni mga kaigsunan ni Reverend B. Hopman, born in Bavaria in 1826, was educated in Munich and was reared a Roman Catholic priest. Siya ang nagabutya kini mga kaigsunan tungod kay nakita niya kini nga oong tiara samtang dito sa Vatican City. Sa pagpadayon mga kaigsunan, Vatican City is the smallest and wealthiest country of the world. Mao ni ang pinakagamay nga estado o pinakadato nga estado sa tibuok kalibutan, a sovereign papal state. Nga mao kini ang iyang mapa, mga kaigsunan, pinakagamay kini nga maong estado. Diin yadtong 2004, mga kaigsunan, no? Vatican City was established on June 29, 1929 with a land area of 108.7 acres or 0.4 square kilometers.
including the Vatican and St. Peter Church, along with a square in front of it, 12 buildings outside the area, both in and outside Rome, enjoy extraterritorial rights. Vatican has a total population of 921 people based on 204 statistic survey. Mauna makita na ito makaisunan, no? Nga kining Vatican City na-establish ni June 29, 1929. Nga doon na layalang area nga 108.7 acres or 0.4 square kilometers. Pero mauni siya ang pinakadato, pinakagamay nga nasod, pero pinakadato sa tibuok kalibutan. Sa pagpadayon mga kaisunan, the Vatican's treasure of solid gold has been estimated by the United Nations World Magazine to amount to several billions dollars. So, ang mga bulawan nga naa diya sa Vatican nga gi-estimate sa United Nations World Magazine na kantidad og several billions dollars. So siya ang pinakadato sa tanan mga kaisunan nga gumikan ana ang maong babae gi nakita nga adunay mga dayan-dayan nga mga bulawan, perlas o uban pang hamiling bato. Mauna nga ang kalugan siya mao ang pinaka-dato, pinaka-kwartahan sa tibuok nga kalibutan. Ikatulong ilhanan mga kaisunan nga ang babae nagagunit og bulawan nga kupa. So, ang pangutana kinsa man sa mga denominasyon sa kalibutan ang nagagamit og kupa mga kaisunan. Ningon dire, golden cup, Babylon harlot woman holding a golden cup. Pope John Paul II, dressed in purple robes, holds a golden cup. The woman holds a golden cup in her hand. Revelation 17:4. O sa pagpadayon makaisunan mao kini ang St. John Lateran nga bisan pa dito sa ibabaw dunay mga statue o estatwa nga makita nato dinhi nga nagagunit gihapon siya o kupa. Statue of the woman Fides holding a cup, Revelation 17:4 on the top of St. John Lateran. So, ang ikopat nga ilhanan magkaigsunan, kining kupa, sumasaba, nakita o nabasa na to sa Balaang Kasulatan, puno kini sa bino, no? A couple of false doctrines and tradition. Mao kini ang kahulugan sa bino nga naa niya ang maong kupang nga gigunitan sa babae. So, sa propesya mga kaigsunan, makita nato bisan pa si Pope John Paul II, nagagunit siya og bulawan nga kupa. A cup of false doctrines and tradition. So, malas mabasa nato nini nga maong balasahon mga kaigsunan sa Osaka, balasahon nga The Mark of the Beast, makita nato kining nakasulat dito, Babylon Swine means false doctrines of the Roman Catholic Church invented or received from paganism. Consider the following. Sa mga pananglit ani. 300 AD, prayer of the dead and sign of the cross. 321 AD, Sunday laws and enforced Sunday keeping. 375 AD, veneration of angels and dead saints and use of images. 324 AD, daily celebration of Heathen Mass. 400 AD, persecution of Bible Sabbath, Seventh-day Keeper begins. 431 AD, Council of Ephesus finally established the system of idolatry and exaltation of Virgin Mary as she is the Mother of God. 450 AD, death sentence for Bible Sabbath keeper. 500 AD, priests dressed differently. 593 AD, doctrine of purgatory. 600 AD, Latin language alone in prayer and worship.
607 AD, title of the Pope or Universal Bishop First Yost. 709 AD, casing the pot of the Pope. 780 AD, civil power of the Pope. 786 AD, worship of the cross, images, relics, and bones. 850 AD, the holy water. 927 AD, College of Cardinals. 995 AD, canonization of dead saints. 998 AD, fasting on Friday and Lent. 1079 AD, celibacy of the priest. 1090 AD, the rosary and mechanical praying with beads. At 1311 AD, the Council of Ravenna baptized through sprinkling or anointing. 1534 AD, Jesuit order founded. 1545 AD, tradition officially of equal authority with the scriptures. 1546 AD, apocryphal books officially added. 1854 AD, Immaculate Conception proclaimed. 1864 AD, Papal Syllabus of Errors condemn freedom of religion. 1870 AD, Infallibility of the Pope. 1930 AD, Public and all non-Catholic Church condemned. 1950 AD, Assumption of Virgin Mary proclaimed. 1965 AD, Mary is made the mother of the Church. And to those many others, sa manini monks, nuns, hermits, monasteries, convents, Lent, Holy Week, Palm Sunday, Ash Wednesday, All Saints Day, and Halloween, Feast Day, flagellation, bitinguhan siya to increase holiness, novena, holy oil, holy water, Christmas Day, Christmas tree, and other pagan customs. Katong basa na ito mga kaigsunan mo, ito ang mga pagano nga tradisyon o kinaiya. Mauninggingon diri sa pinadayag 17:2, inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Nga ang nagapuyo sa yuta, nahubog nini maong bino, nga mao kini ang doktrina nga iya sa pagano, o dili kani mao'y doktrina sa Biblia. Mao na nga kini nga pagtuon mga kaigsunan, mao pa kini ang una nga hutong sanglit may gitas-on kini nga pagtuon, o ang ato ang natun-an mao to lang nga upat ka mga ilhanan nga mao ang una ang gisulob sa mao nga babae adunay purpura o eskarlata. Ang ikaduha nga gidayan-dayanan ang mga babae sa mga batong hamili, mga perlas o bulawan. O ang ikatulo nga ang maong babae nagagunit og kupa nga bulawan. O ang ikapat, ang sulod sa maong kupa nga bulawan mao katong bino nga sa propesya ang kulugan adto mga doktrina nga iyaha sa pagano, mga tradisyon nga mao kini ang nakapahubog sa mga tao nga naggapuyo nini nga atong kalibutan nga gipuy-an. Unya wan amon ta sa panahon ng kaigsunan at ang ininyo ang sunod nga bahin niini ay ikaduhang bahin o dili ubos kini igsoon is Sisilia magaingon nga padayon ang atong pagtuon ini nga bantugang Babilonia sa musunod na ito nga pagtuon. Kung wala naman tayo panahon, mag-aingon na po kaninyo nga ang Diyos sa kitasan, magpapanalangin unta ka na itong tanan, kung daghang salamat. Though I never really had one to call my own,